Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, shoutout muna tayo. Shoutout kay JFL TV, Iho Kapangpanga, Paul Patrick Paraiso, Eduardo Cruz, J. Zerdalgo, Rico Dosdos, Delatory Body, Chris Bahian Ramos. At shoutout din sa Francisco family at Bangay family. Shoutout din sa mga silent viewers dyan, pati sa mga subscribers. Maraming salamat sa inyo, pa-share po sana ng video, maraming salamat. Habang inaalam ang potensyal ni Dojun, napatanong naman ito sa isipan, dapat bang patuloy ko na lang silang tinanggihan sa kanilang kahilingan? Dagdag pa ni Dojun, nakakainis kung magiging kakaiba ang mga resulta, hindi lang iyon, mukhang may hinala sa akin ang mga taong iyon. Habang ang tatlo ay nag-aabang, at napapaisip kung ano ang magiging potensyal na makukuha ni Dojun. Nagulat si Dojun na may biglang lumalapit sa katawan niya na maliliit na bilog na pula. Habang pinagmamasdan ni Dojun ang maliit na pula na dumadampi sa kanyang kamay, ito ay napasabi, ito ay isang mana, nag-iskan ito sa pamamagitan ng pagdaloy ng mana sa katawan. Habang si Dojun ay nagagalit dahil sa pagdaloy ng mana sa kanyang katawan, napasabi naman ito, parang hahayaan kong mangyari iyon. Ginamit ni Dojun ang kanyang ki para palibutan ang buo niyang katawan, dahilan para hindi makadaloy ang mana sa kanya. Dahil sa paggamit ni Dojun ng kanyang ki, nasira ang ibang parte ng makina, dahilan para matapos agad ang pag-scan kay Dojun. Habang si Yunhee ay natutuwa dahil sa resultang nakuha niya, napabulong naman si Lee Yunjo dahil sa pinakitang reaksyon ni Yunhee, wika nito, masyado siyang excited sa isang piraso ng papel. Dahil mabilis lamang na-scan si Dojun, ikinagulat naman ito ni Han Minji, at napatanong sa isipan, natapos agad. Napatingin naman si Dojun kay Han Minji at napatanong, lumabas na ba ang resulta? Nang nakuha na ni Han Minji ang papel, napatingin naman si Lee Gang-hyun at nadidismaya sa nakita niyang resulta. Nalungkot naman si Han Minji at napasabi, sinasabi nito na hindi nito masusukat ang potensyal mo, hindi ito makatuwiran. Dahil hindi masukat ng makina ang potensyal ni Dojun, napatanong si Lee Gang-hyun kay Jung Yang-chul, wika nito, nangyari na ba ito dati? Hindi naman ito sinagot ni Jung Yang-chul. Napatingin si Lee Gang-hyun kay Jung Yang-chul at napatanong ulit, wika nito, susubukan ba natin ulit? Napakamot na lang si Jung Yang-chul ng noo at napasabi, hindi na natin kailangan iyon. Nang narinig ni Lee Yunjo na hindi malaman ang potensyal ni Dojun, napahawak ito sa likod ng kanyang ulo at napasabi, parang wala siyang kakayahang maging isang hunter, dagdag pa niya habang ito ay natatawa, hindi ba sinabi ko sa inyo? Habang si Lee Yunjo ay natatawa sa resultang nakuha ni Dojun, hindi pa din matanggap ni Han Minji ang resultang lumabas. Habang kinakagat niya ang kuko niya sa daliri, napasabi ito sa kanyang isipan, hindi ito akma, kahit hindi gaanong kahusay ang isang tao, ipapakita pa rin ito ang kanilang pagiging F-rank o E-rank. Dahil hindi ito matanggap ni Han Minji, ito ay napasigaw sa harap ni Dojun, wika nito, gawin natin ulit, sigurado ako na may maling nangyari. Ngunit nang ito ay narinig ni Jung Yang-chul, ito ay napasabi, hindi, medyo mahirap gawin iyon. Ang pag-scan sa isang normal na tao ng maraming beses ng sunod-sunod ay maglalagay ng malaking pasanin sa kanilang katawan. Habang si Han Minji ay napahawak sa kanyang muka, dahil hindi ito pinayagang ulitin-ulit, napatingin naman si Dojun at Jung Yang-chul sa sinabi ni Lee Gang-hyu, wika ni Lee Gang-hyu, gayunpaman, napansin ko rin na ang resulta ay medyo kakaiba, dagdag pa ni Lee Gang-hyu habang ito ay lumapit kay Dojun, kung may isa pang pagkakataon sa hinaharap, kung gayon maaaring maiba ang resulta, kung papalakasin mo ang iyong katawan. Sumang-ayon naman si Jung Yang-chul kay Lee Gang-hyun at napasabi, may ilang mga tao na nagising ang kanilang kakayahan, pagkatapos sumailalim sa pagpapalakas ng katawan, napasabi naman si Lee Gang-hyun, kaya hindi mo na kailangang mabigo. Habang ang dalawa ay nag-uusap, nadidismaya at hindi pa rin matanggap ni Han Minji ang lumabas na resulta, kaya napasabi na lang ito sa kanyang isipan, sigurado akong nakaramdam ako ng hunter aura na nagmumula sa kanya, walang paraan na mali ako, ito ay nakakahiya talaga. Nang natapos na ang lahat napatanong si Dojun sa tatlo, ayos lang ba na umalis na kami ngayon? Samantala ilang araw ang nakalipas, ipagpapatuloy natin ang ating kwento sa trabaho ni Dojun,
kung saan ang orasan ay 49 minuto pasado alas 4 ng hapon. Dahil sa pagtatrabaho ni boss ng tuloy-tuloy, ito ay pagod na pagod at lumalaki na ang kanyang eyebag sa bawat mata. Habang pumipindot ng mabilis si boss sa kanyang keyboard, napasabi naman ito, pakiramdam ko mamamatay na ako. Nakatayo naman si Kwon Hyuk-soo at binabasa ang hawak niyang mga papel, ngunit ito ay napatanong kay boss, wika nito, paano ang pagpunta sa sauna pagkatapos ng trabaho ngayon? Gayunpaman hindi ito agad na sagot ni boss, dahil ito ay pagod na pagod sa mga ginagawang trabaho. Habang ang dalawa ay napapagod, kalmado namang nagtatrabaho ng maayos si Do-jun. Napatingin si boss sa nanginginig niyang kamay at napasabi, pakiramdam ko ay hindi na ako magkakaroon ng sapat na lakas para maglakad doon, siguro dito na lang ako matutulog. Napatanong naman si Kwon Hyuk-soo kay boss habang ito ay inaantok dahil sa kapagudan, dito na lang din ba ako matutulog? Oo, pareho tayong manatiling magdamag, dahil malamig dito kapag mag-isa, wika ni boss. Ngunit binawi ni Kwon Hyuk-soo ang kanyang sinabi kanina at ito ay napasabi, uuwi na lang ako. Habang nagtatrabaho si Do-jun, biglang tumawag ang kanyang anak na si Yoon-hee. Nang sinagot ni Do-jun ang cellphone, napatanong ang kanyang anak, wika nito, may kailangan ka ba, uuwi ka ba ngayon? Napalingon si Do-jun sa mga gagawin niya, napansin niya na ito ay madami pa, kaya napasagot na lang ito sa kanyang anak, hindi ko alam kung matatapos ko ito. Nang nalaman ni Yoon-hee na hindi makakauwi ang kanyang ama ngayong gabi, ito ay napatanong sa kanyang ama, wika nito, dapat ba kitang dalhan ng midnight snack? Sumagot naman si Do-jun, hindi, kakain na lang ako na binili ko, at kung ako ay magugutom kakainin ko na lang ang tinake out kong pagkain. Ngunit nag-aalala pa din si Yoon-hee sa kanyang ama, kaya ito ay napatanong, paano naman ang pagpapalit ng damit? Sumagot naman si Do-jun, okay lang ako. Kahit nagsabi na si Do-jun sa kanyang anak, na ito ay okay lang. Hindi ito pinakinggan ni Yoon-hee, dahil sa pag-aalala niya sa ama niya, kaya ito ay napatanong sa kanyang ama, may kailangan ka pa ba tulad ng malinis na isang pares ng medyas? Sumagot naman si Do-jun ng mahinahon, kahit na ito ay kinukulit ng kanyang anak, ayos lang ako, tatawagan na lang kita mamaya, medyo busy ako ngayon, gabi na kaya wag ka nang gumala sa labas. Nang natapos na ni Do-jun ang gusto niyang sabihin, binaba na niya agad ang kanyang cellphone, dahil sa sobrang busy nito sa trabaho. Nalungkot si Yoon-hee sa ginawang pagbaba ng cellphone ng kanyang ama. Napansin ni boss na may katawagan si Do-jun, kaya ito ay napatanong, si Miss Yeji ba yon? Sumagot naman si Do-jun na hindi ito si Miss Yeji, gayunpaman hindi naniwala si boss at napasabi, hindi ako madaling maloko, sabihin mo sa akin ang totoo. Bigla namang lumapit si Kwon Hyuk-soo kay boss at napatanong, na-verify na ba ang portal sa Inwang Mountain? Ngunit ito ay nakalimutan ni boss, kaya ito ay nagtaka sa tanong ni Kwon Hyuk-soo. Habang iniipit ni boss ang kanyang leeg gamit ang kanyang baba, naalala niya naman bigla ang tungkol sa portal na sinabi ni Kwon Hyuk-soo, kaya ito ay napasabi, iyon ba? Dagdag pa ni boss, ayoko sa araw ng taong ito, napaunat si boss ng kanyang mga kamay at napasabi, seryoso. Bakit ba palagi tayong tinatanong ng Hunter Academy para asikasuhin ang field trip ng mga estudyante? Napatanong naman si Kwon Hyuk-soo habang ito ay natatawa, sino ba ang gagawa nito? Ninas naman si boss at napasabi, hindi ko alam. Dapat hilingin na lang nila sa iba na gawin ito. Nang narinig ni Do-jun ang pinag-uusapan ng dalawa, na sila ang mag-aasikaso ng field trip ng mga estudyante, napasabi si Do-jun sa kanyang isipan, nandun din si Yoon-hee, dapat ko bang sabihin sa kanya ng maaga? Dagdag pa ni Do-jun habang ito ay kinakabahan na sabihin sa kanyang anak, hindi na bale, nalaman niya na rin naman na humahawak ako ng rift management. Ilang oras ang nakalipas, nakauwi na din si Do-jun sa bahay nito. Dahil sa anong oras na nakauwi si Do-jun, inaantok naman naghihintay ang kanyang anak sa pag-uwi nito. Sa pagpasok ni Do-jun sa pinto, napasabi si Yoon-hee habang ito ay inaantok na, Ama, nag-aalala ako, kaya pakiusap ipaalam mo sa akin kapag nagpasya kang tapusin ang trabaho mo ng late, pakiusap, humingi naman ng paumanhin si Do-jun sa kanyang anak sa hindi nito pagsabi na uuwi ito ng late. Bigla namang naalala ni Yoon-hee na may gusto pala siyang sabihin sa kanyang ama, wika nito,
Pupunta ako sa isang field trip para sa isang portal sa susunod na linggo. Dagdag pa ni Yunhee, isa lang itong F-rank na portal, pero dahil first time ko palang pumasok excited na talaga ako dito. Ngunit biglang napatanong si Yunhee sa kanyang ama, oo nga pala, hindi ba isa kang Rift Manager, ama? Ano ang sinabi mo na ginagawa mo? Bigla namang nabigla si Dojun sa tanong ng kanyang anak, kaya napalingon na lang ito sa kanang direksyon at napasabi, pinamamahalaan ko ang lahat ng may kaugnayan sa portal. Bigla namang nag-alala si Yunhee, kaya napatanong ito, ang ibig bang sabihin, pumapasok ka sa loob ng portal? Tumango naman si Dojun sa tanong ni Yunhee, kaya napasabi na lang si Yunhee, ibig sabihin, pumapasok ka rin sa loob ng portal. Napapaisip si Yunhee kung ano ang ginagawa ng kanyang ama sa loob ng portal, kaya tinanong niya ang kanyang ama, anong ginagawa mo sa loob ng portal? Kinabahan naman si Dojun at pinagpawisan sa tinanong ng kanyang anak. Kaya ito ay pinaliwanag niya kung ano ang ginagawa niya sa portal, nag-e-explore ako sa loob ng portal at nangongolekta ng impormasyon tulad ng pagmamapa, heograpiya, ang mga uri ng halimaw na lumilitaw pati na rin kung gaano karaming mga halimaw ang nasa loob. Pagkatapos, sa lahat ng data na kinokolekta ko, hulaan ang kahirapan ng portal pati na rin ang mga kondisyon para i-clear ito. Pagkatapos makumplito ang lahat ng iyon, iniuulat ko ito upang ang mga hunters na akma sa pamantayang iyon ay maaaring dumating upang i-clear ito. Siyempre bawal akong pumasok mag-isa, kaya naman nakikipag-ugnayan kami sa mga hunters na tumutulong at nagpo-protekta sa amin, habang gumagawa ng mga trabaho. Kung magiging delikado ang sitwasyon, tumatakas kami kasama ng mga hunters, o kung minsan ay bibigyan kami ng oras ng mga hunters para makatakas muna kami, sa paraang iyon ay makakapag-ulat kami, upang makakuha ng tulong mula sa mga nakatataas upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Habang nakikinig si Yunhee sa mga sinabi ng kanyang ama, napasabi naman ang kanyang ama nang natapos na itong magsalita, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Dahilan para magalit si Yunhee, sa sobrang galit ni Yunhee, ito ay napatapak sa sahig ng paulit-ulit, at napasigaw niyang tanong, paano ako hindi mag-aalala, pumapasok ka sa loob ng portal, nabigla naman si Dojun sa ginawang ingay ng kanyang anak. Dagdag pa ni Yunhee, alam mo ba kung ilang hunter ang namamatay sa loob? Sa sobrang lakas ng ingay na ginagawa ni Yunhee, naririnig na ang kanyang boses ng kanilang kapitbahay. Dahilan para ito ay magsalita. Wika nito, sobrang ingay, gayunpaman hindi pa din tapos magsalita si Yunhee. Napasabi ito, ang pag-iwan lang ng mga bagay na ganito ay hindi katanggap-tanggap. Napatanong naman si Dojun, ano iyon? Tumitig ng seryoso si Yunhee sa kanyang ama at tinaas ang kanyang isang daliri, sabay sabing, bibigyan kita ng espesyal na pagsasanay. Nagulat si Dojun sa sinabi ng kanyang anak, kaya ito ay napaturo sa kanyang anak at napasabi, ikaw, bibigyan mo ako ng espesyal na pagsasanay. Sumigaw naman si Yunhee at napasabi, maaring ganito ako ngayon pero sa hinaharap, ako ay magiging isang hunter, at ito ay isang A-rank. Dagdag pa ni Yunhee, magsasanay ka sa akin tuwing Sabado at Linggo mula ngayon, tuturuan kita simula sa basic, at sa Monday gusto ko pumunta ka sa Hunter Bureau para mag-apply ng body strengthening para makakuha ka ng mana. Nabibigla at nagugulat naman si Dojun sa sinabi ng kanyang anak, kaya napasabi na lang ito sa kanyang isipan, kung malalaman ito ng mga tao sa Murim World sila ay mahihimatay. Kinuha ni Yunhee ang kanyang bag at tinawag ang kanyang ama para sumunod sa kanya, napatanong naman si Dojun sa kanyang anak, aalis tayo ngayon, sa oras na ito. Gayunpaman wala na lang nagawa si Dojun, kundi sumunod sa kanyang anak. Nang nakahanap na sila ng lugar na pagsasanayan, nagsalita si Yunhee, wika nito, check muna natin ang stats mo, buksan mo ang stat window mo. Habang binubuksan ni Dojun ang kanyang stat window, napasabi ang kanyang anak, basahin ang mga ito ng malakas ng paisa-isa. Ngunit sa pagbukas ni Dojun ng kanyang stat window, bumungad ang mga stats na nakuha niya noong natrap siya sa Murim World. Na may level 999, may title na Heavenly Demon, at may stats na 999 Strength, 999 na Dexterity, 999 Health, at ang huli ay 999 na Internal Force. May iba't iba din siyang skill, tulad ng Pocket Watch na may SSS rank at iba pa.
Nang nakita ni Dojun ang sarili niyang stats, napapaisip siya kung ano ang kanyang sasabihin. Kaya napasabi na lang si Dojun, Character Level 1, 10 Strength, 6 na Dexterity, 9 na Health, 0 Internal Force, at walang skills. Nagulat naman si Yunhee at nasoprese sa sinabing stats ng kanyang ama, kaya ito ay napatanong, ang kabuuang puntos ng iyong Strength, Dex at Health ay 25. Dagdag pa ni Yunhee, imposible. Halos kapareho iyon ng isang E-rank na hunter, napatanong naman si Dojun sa kanyang sarili, mataas pa din iyon. Habang napapahawak si Yunhee sa kanyang bibig gamit ang kanang kamay, ito ay napasabi, ang iyong strength at health ay talagang mas mataas kaysa sa akin, posible ba ito para sa isang normal na tao? Sa tingin ko ito ay maaari para sa iyo, dahil medyo maganda ang pangangatawan mo. Ngunit biglang nagtaka si Yunhee sa stats ng kanyang ama, kaya ito ay napatanong, pero sinabi mo ba na internal force? Hindi ko pa narinig ang stat na iyon dati. Nabigla naman si Dojun sa pagtataka ng kanyang anak tungkol sa internal force, kaya napasabi na lang si Dojun, mali ang pagkabasa ko, ito ay mana, 0 mana. Habang si Dojun ay pinagpapawisan, dahil sa ginawa niyang kwento, napasabi naman si Yunhee, wika nito, ang isang karaniwang tao ay hindi magkakaroon ng kahit ano kaya normal lang iyon, kahit na ang iba mo pang istatistika ay medyo hindi karaniwan. Ang YEM ang pinakamadaling gamitin, ngunit kailangan mong magkaroon ng kasanayan upang magamit ito, upang hindi ito posible para sa iyo ama. Dagdag pa ni Yunhee habang nakaduro ito sa itaas, ang susunod na pinakamadali at pinakaligtas ay ang Chul, kung saan maaari mong gamitin sa malayong distansya mula sa mga halimaw. Biglang kinuha ni Yunhee ang kanyang baril sa bag at napasabi, hindi mo ito magagamit kaagad dahil wala kang mana sa ngayon, ngunit ipapakita ko pa rin sa iyo kung paano ito gumagana. Pinosisyon ni Yunhee ang kanyang baril, at ito ay nag-ipon ng mana, patungo sa baril, nang natapos niya na ito ipakita sa kanyang ama, napasabi ito, ang pagkukolekta ng mana sa loob ng isang katawan at paglalagay nito sa mana gun ay tinatawag na charging. Napalingon si Yunhee sa kanyang ama at napasabi, kung magtatagumpay ka sa paggawa nito, nasa kalahati ka na, gusto mo bang subukan? Habang inaabot ni Yunhee ang kanyang mana gun sa kanyang ama, napasabi ito. Maaaring nabasa mo sa Windows stat na mayroon kang 0 mana, ngunit ang bawat isa ay may maliit na kakayahan sa loob ng kanilang mga katawan. Habang hawak-hawak ni Dojun ang baril ng kanyang anak, bigla namang nagsalita ang kanyang anak, wika nito, una, ipikit mo ang iyong mata, at subukang tingnan kung nakakaramdam ka ng mahinang enerhiya sa loob ng iyong katawan. Sinunod ni Dojun ang sinabi ng kanyang anak, kaya nilagay niya ang mana gun sa uluhan niya. Dagdag pang sabi ni Yunhee, habang ginagalaw niya ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay ilarawan ang enerhiya na ibinubuhos sa mana gun. Habang nagkukunwari si Dojun na mahina sa harap ng kanyang anak, napatanong ito sa kanyang sarili, okay lang ba, na maglagay ako ng kaunting mana? Sa pagkalabit ni Dojun sa gatilyo ng baril, may kaunting mana ang lumabas dito, dahilan para mapatalon si Yunhee sa gulat. Sa gulat ni Yunhee, ito ay napasigaw at napatanong sa kanyang ama, paano mo ito ginawa sa iyong unang pagsubok? Dahil sa sobrang gulat ni Yunhee, napamura si Dojun sa kanyang isipan, dahil mukhang mali ang ginawa niyang desisyon. Habang gulat na gulat pa din si Yunhee, napasabi ito, ama, sa tingin ko ikaw ay may talento. Nagpasalamat naman si Dojun sa kanyang anak at napasabi, malamang ay sinuwerte lang ako, hindi na ito gumana nang sinubukan kong gawin muli. Bigla namang nalungkot si Yunhee at napasabi, inabot ako ng 1 buwan para gawin iyon. Gayunpaman biglang tumingin si Yunhee sa kanyang ama at napasabi, pero tutol pa rin ako sa pagiging hunter mo dahil ito ay delikado. Sumagot naman si Dojun, wika nito, wala akong planong maging isang hunter. Dagdag pa ni Dojun, pagod na ako, umuwi na tayo, ngunit biglang napabulong si Dojun, medyo boring din ito, sumang-ayon na rin ang kanyang anak na umuwi na sila. Samantala ilang oras ang nakaraan at ito ay nagumaga na. Magpapatuloy ang ating kwento sa loob ng trabaho ni Dojun, kung saan ay naglalakad si Kwon Hyuk-soo palapit kay Dojun. Sa pagtingin ni Kwon Hyuk-soo sa ginagawa ni Dojun, ito ay nagulat at napasabi, Dojun anong ginagawa mo ngayon? Ang ginagawa ni Dojun sa kanyang computer ay isang pekeng resulta sa pag-body strengthening.
lalong nagulat si Kwon Hyuk-soo dahil nag-edit pa si Dojun ng Peking Hunter Bureau Seal, para ito ay magmukhang tunay. Kaya napasabi si Kwon Hyuk-soo, makukulong ka sa paggawa nito. Gayunpaman kalmadong sumagot si Dojun kay Kwon Hyuk-soo, sigurado akong hindi nila gagawin iyon. Nagulat naman si Kwon Hyuk-soo sa sagot na ginawa ni Dojun, kaya ito ay napasabi, gagawin nila iyon, sigurado akong gagawin nila iyon. Ngunit biglang napatanong si Kwon Hyuk-soo kay Dojun, teka, bakit, ano ang rason mo para gawin ito? Kaya kinuwento ni Dojun kay Kwon Hyuk-soo kung bakit kailangan niya itong gawin. Habang nasa labas ang dalawa, napatanong si Kwon Hyuk-soo kay Dojun, wika nito, bakit napakakomplikado ng buhay mo? Dagdag pa ni Kwon Hyuk-soo, siya nga pala, malamang na nandoon ang iyong anak sa field trip, hindi ba? Oo tama ka, wika ni Dojun, habang ito ay may lungkot sa muka. Napasabi naman si Kwon Hyuk-soo, hindi mo na kailangan itago sa kanya, napagdesisyonan na tayong tatlo kasama si boss ang pupunta. Napasabi naman si Dojun, wala akong planong gawin iyon para itago ito, hindi lang iyon, parang alam na ng mga importanteng tao. Natawa na lang si Kwon Hyuk-soo at napasabi, ganun ba? Parang nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Dagdag pa ni Kwon Hyuk-soo, oo nga pala Dojun, may importanteng bagay sa susunod na linggo, bigla namang napalingon si Dojun at nagtaka. Kaya napasabi na lang si Kwon Hyuk-soo, kumpletong inspeksyon ng Hunter Bureau, bibigyan tayo ng pagkakataong makatanggap ng isang birang portal na ima-manage mula sa Hunter Bureau. Dagdag pa ni Kwon Hyuk-soo habang ito ay nag-aalala, sana maganda ang pagsusuri natin. Si boss ay gumawa ng karagdagang pagsisikap dito, dahil kung makuha natin ito mapapapromote siya. Napapaisip naman si Dojun sa kanyang boss, at napasabi sa kanyang sarili, sa tingin ko hindi ito gagana. Gayunpaman napatanong si Dojun kay Kwon Hyuk-soo, at kung hindi natin makuha, sumagot naman si Kwon Hyuk-soo, wika nito, siguro kailangan nating magpahinga sandali. Samantala nag-umpisa na ang field trip ng mga estudyante, habang pinagsasama ng teacher ang mga estudyante sa isang lugar, napalakpak ito ng malakas, dahilan para mabingi ang tenga ni boss. Nang nagsama na ang mga estudyante sa isang lugar, napalingon ang teacher kilabos at napasabi, ngayon, ang mga taong ito ay mula sa Seoul City Hall, sila ang gagabay sa ating field trip ngayon. Nagpakilala naman si boss at napasabi, para lang ipaalam sa inyong lahat, ito ay isang F-rank na portal, at malamang na pinaninirahan ng mga goblins, na hindi dapat harapin ng karamihan sa inyo, gayunpaman, dahil hindi namin alam kung anong uri ng mga hindi inaasahang sitwasyon ang maaaring mangyari sa loob ng portal. Dahil sa pagsasalita ni boss ng mahaba, may ibang mga estudyante na nababagot at naantok sa sinasabi niya. Gayunpaman hindi pa din tapos si boss magsalita, dagdag pa nito, ang una ay kaligtasan, pangalawa ay ang maingat na pagkilos upang matiyak ang isang kaligtasan. Habang na-e-excite si Yoonhee at masaya dahil makakasama niya ang kanyang ama, napatanong naman ang lalaking katabi ni Yoonhee, wika nito, bakit nagpadala ng principal ang City Hall? Nang natapos na si boss sa kanyang gustong sabihin, tinaas niya ang kanyang kanang kamay at napatanong sa mga estudyante, may mga tanong ba kayo? Dahil walang nagtanong, napasabi na lang si boss, sige, pwede na tayong pumasok sa portal. Habang si Lee Yoon-jo ay nakatingin kay Dojun, ito ay nainis at napatanong, bakit may normal na tao ang papasok sa loob ng portal? Habang seryosong-seryoso si Dojun, napangiti naman si boss at napatanong kay Kwon Hyuk-soo, wika nito, Hyuk-soo, nakita mo bang pinahanga ko sila sa pagsasalita ko? Sumagot naman si Kwon Hyuk-soo, hindi boss.